So yun mga kamads, natapos na rin siyang i-crankcase bore, which is to. Yan. Niwasan din natin matamaan yung mismong oil pump niya. Okay. Bakit ba nagkakaroon ng overheating problem o nasisira yung mga bore o kulang yung lubrication sa mismong head? Number 1 is kapag nabiyak nyo na to, dapat double check nyo na din o bugahan nyo na rin yung mismong daanan ng oil. Okay, originally kasi yung flow ng mismong oil, as you can see, is ito sa kabila yan ha. Ito open to. Tapos sarado to. Kasi ang purpose nyan is dito kukuha yan, dito mapapasukan mo na to para pumunta sa mismong oil filter nya. Once na barado din yung oil filter o hindi natin nililinis yung oil filter, hindi rin papasok yung oil dito. Dito kasi yung pasok ng oil, dito yan. Pero yung remedy na ginagawa natin is nahahati na para kumuha na rin siya ng oil dito, rekta na dyan, dito. Dadaan na sa oil cooler, sa filter, then dadaan na rin dito. Para, yun nga, yung pinaka-issue kasi ng mga M3 is nagbabawas ng oil at nagbabawas ng oil dahil kulang yung lubrication at matagal yung pump ng mismong oil niya. From here, sa pinakababa, kung saan yung drain bolt niya, ito yung tinatawag nating oil sump. Ito. Ngayon, kapag itong tornilyo na to, ang remedy dito is masyado kasing mahaba. Ayan, di ba? Nasabi ko naman na sa mga ibang vlog natin. Ang technique dyan, either ukaan nyo dito na parte or bawasan nyo para lumabas yung pinakabutas nya. Para kahit nasa pinaka lowest spot na yung oil nyo is makakasipsip pa rin siya para umakyat. Kasi ang daanan ng oil na yan is from the oil sump here dito sa pinakababa. Aakyat yan, sisipsipin nya gamit yung oil pump. Okay. Eto. From here, aakyat yan papunta dito sa oil pump. Sa oil pump gear na yan, iikot yan, papaikutin gamit yung sa mismong gear ng segunyal. Ngayon lilipat naman siya papunta rito. Ito i-check nyo kung barado, itong dalawang ko. Then aakyat naman tong sa mismong oil pump papunta sa mismong dito na. Sa oil spray niya sa mismong block. Ito, nahahati kasi sila yan. From here, ito yung bubuga dyan sa mismong block niya. Dapat always check nyo kung may bumubuga o lumalabas na oil dyan before rebuild. Then aakyat po yan papuntang sa stud at papunta sa mismong head. Kaya nagkakaroon ng oil starvation dahil mababa na yung oil or minsan barado lang. Kaya bago natin buuin is double check muna natin at bugaan ng hangin o pressurized na panlinis para ma-check nyo kung may lalabas na dumi. Lalo na kapag natuya ng oil, ayan, or matagal mag-change oil. Yan yung causes kaya nagkakaroon ng dumi sa mismong oil pump niya o sa may oil passageway niya. At kung titignan nyo rin sa isang butas niya, ito. Tatlo yung nilulubricate kasi niyan. Number 1, mauuna yung mismong ito, sa may block niya, then aakyat yan papuntang block. Kasabayan yan is lubricate na rin yung ito. Check nyo rin yan papunta sa mismong segunyal. Ayun yung butas. Yan yung maglulubricate dito sa kanyang segunyal ito. Sa plate niya dito para malubricate to. Kapag kulang yung pasok ng oil, isa ring cause na pwedeng masira yung connecting rod natin dahil walang proper lubrication na pumapasok sa mga oil passage niya. Itong crankcase boring na to is swak na swak dun sa bore nilalagay natin na chrome bore 63. Yan. Walang kabutas-butas dito na pwedeng mahati o lalabas yung oil sa ibang daanan na pwedeng pagkosan ng overheating or improper lubrication sa mga parts, moving parts. Stock din yung yung wrist pin niya, which is 13 to. Pang M3 pa rin, 63. Tapos yung block na gamitin natin, ito. 4S1M.
na 63, chrome bore. So yun mga kamads, ayan. Let's answer the typically common question, which is more better, chrome bore or steel bore? Kasi ang common tanong ng mga customers namin is ano ba yung mas maganda para sa setup nila, lalo na kapag kargado at pambiyahe. Okay. Actually, meron silang pagkakaiba at meron din silang pagkaka-advantage. Okay. Kung budget friendly ang gusto nyo, steel bore is way cheaper than the chrome bore. Okay, bakit ba napakamahal ng chrome bore? Okay, number one, pakita natin muna. Ang chrome bore kasi typically is perfectly honed na ito. What is perfectly honed? Ito yung makinis na. Ito. Kung titignan niyo yan, napakakinis na nito at wala nang break-in. Yung break-in na kasi gusto mo nang pumiga, di ba? Lalo kapag kargado, feel mo yung power, gusto mo nang pumiga. Okay. Ito, dito nyo pwedeng gawin yon. Pero sa amin, ang ginagawa namin is pinapatakbo muna namin around a day or two na idling or meron siyang konting load na konting nakarev lang siya gamit yung roller bed namin. Ayan. Before tuning. Kaya kung nakikita nyo sa mga tuning namin, chrome bore po yun. Kaya nabibira namin agad-agad. At compensate namin na i-overgas muna tapos papatakbuhin muna namin ng 500 kilometers before bumalik sa amin for retuning. Pero beyond that is kailangan niya muna mag-change oil. Kaya natapos niya 500 km, automatically change oil agad para any debris na left sa mismong pagka-build ng mismong makina is ma-flush at hindi na ito umikot sa mismong oil system nito na gaya nga sabi ko na pwedeng makabara ng kanyang mga oil path at oil passage. Advantage of chrome bore. Okay, chrome bore, sabi ko nga, malinis na yung honing at kung papansin nyo, napakaganda ang bagsak nito. Bagsak, tapos tagos. Ayun. Ito yung kailangan natin o ma-replicate natin kung bibili man lang tayo ng steel bore. Okay? Typically, kapag bibili kayo ng steel bore, is masikip pa yung pinakahoning niya. Ano yung pwedeng remedy para hindi to magkagasgas o masira yung steel bore agad-agad? Ang pwede nyo gawin dyan is ipahoning nyo. Ano yung honing? Yun yung merong taas-baba na may kasamang liha at oil para makuha yung circumference sa pinakaloob. Okay? Meron din kasi mga steel bore na pakat sa mismong gitna. Okay? Iwasan natin yon at i-double check natin. Huwag agad-agad na bolt-on. Huwag yung bolt-on procedure. Lalo na kapag mekaniko kayo. Ayan. At sana makatulong sa inyo kahit papano yung bibigay kong tips na napapansin namin at based sa experience namin para makatulong kahit papano, di ba? Ayos! Number one, ang pwede nyo gawin sa steel bore is i-double check yung ring gap. Okay? Kasi all metals expand to heat. Ngayon, kapag wala siyang ring gap o masikip yung ring gap niya, mas way better na pinipili natin dyan sa steel bore is 1 mm yung pagitan nila. Or maganda naman yung 0.84 sealing, pero kapag sobrang sikip na yan, kapag mainit na yung makina at hindi pa siya properly break in, ang mangyari dyan, magkakagasgas dahil pilit yung up and down. Yan, hirap na hirap yung mismo makina. Lalo kapag bagong karga, bagong kabit, binira nyo agad, tendency niyan magkakagasgas dahil metal expand to heat. Okay? Always check nyo yung ring gap niyan. Okay? For checking ng rings is always check nyo yung kulay itim. The black one is the second ring. Sa paglalagay naman ng rings is yung may nakasulat sa mismong ring is taas po yan. Hindi pwedeng pagbaliktarin. Dahil kapag nabaliktad yan, any oil na makaya niyang scrape is aakyat yan. At kahit bago yung bore nyo, bago yung karga nyo, kapag baliktad yung rings, is nangyari dyan is uusok ng bahagya ko unti-unti at unti-unting mababawasan yung oil nyo. Ikabit natin yung rings. Eto. Ewan ko pansin. Ayan. Ito. Always check nyo yung ring gap. Dapat at least meron siyang ganyan. Dahil nga, kapag masikip po yan, anong nangyayari? Kapag mainit na yung makina, sabi ko nga, metal expand to heat. Anong nangyayari dyan? Katulad ng sa may crankcase, pinapainitan natin yan para madaling ipasok yung pinaka-bearing ng sigunyal. Kasi kapag, pansin nyo, kapag mekaniko kayo o nakagawa na kayo ng makina, lalo na sa mga Wave, mga ganyan, Honda, napakasikip ilagay ng sigunyal sa mismong crankcase. At kailangan natin, pinaka-remedy is painitin nito at gumamit kayo ng crankshaft puller.
para ma-pull niya sa kabila. Yan. Number 1, kapag steel bore ang gagamitin nyo, is check nyo yung ring gap. Tapos, check nyo din yung pagkabagsak ng piston. Tanggalin natin yung rings. Dapat hindi masikip. At minsan kasi, may mga mass production na mga steel bore is hindi na nila hinohone. Kaya, minsan magaspang. Huwag nyo ilalagay agad yun. Ipapahone nyo muna yan. Magkano lang naman ang honing. Sabihin natin yung mga dito is ang sinilila is 100, 150 or 200. Ayan, commonly. Depende yan sa shop kung saan nyo papagawa. Or pwede naman kung medyo bahagyang konting-konti lang, pwede kayong gumamit ng 1,500 grit para iliha. Pero mas maganda pang hone talaga na machine. Dahil yun na yung may oil or diesel na ginagamit nila. Taas baba, taas baba. O parang reboring. After reboring, kailangan natin i-honing. Ayan. Okay. Disadvantages of chrome bore. Ang chrome bore or nickel plating or chrome bore plating. Ito yung sleeve. Ito. Once na nagkagasgas na, ang chrome bore is patapon na. Hindi nyo na pwedeng i-rebore yan. Dahil once na i-rebore nyo, masisira yung plating niyan at matatanggal, wala ding mangyari, mauusok at uusok din yan. Advantage naman ng steel bore, lalo na kapag malaki pa yung sleeve, pwede nyo pang lakihan. For example, yung stock ng mga Mio is 50 mm. Pwede nyo yan simulan ng 50.25, 50.50, 50.75, and 1.0, and so on. Pwedeng upgrade to 2 mm to 4 mm, like 52 mm to 54 mm. Yun lang yung max niyan. Or pwede nyong i-resleeve. Ayan. Punta kayo sa machine shop, tapos palakihan nyo sa gusto nyong size. Katulad nito. For example, may mga gagawin kayong project na walang available na bore. For example, mga China brands, something like that. Or any kind of motorcycle na walang available sa market na bore. Pwedeng palitan yung sleeve niyan na mas malaki. Ayan. Kapag napalitan niya mas malaki yung sleeve niyan, pwede kayo mag-applicable na kahit anong bore na gusto nyong ilagay, pwede. Yun yung advantage ng steel bore. Pwede nyong lakihan, pwede nyong rebore, pwede nyong palitan ng sleeve. Yan. Kapag nag-overheat at walang budget, ang reboring is 300 pesos dito. 350, something like that. Pwede nyong rebore ng 0.50 at papalit lang kayo ng piston. Yun advantage ng steel bore kung sakaling nasira ang mga steel bore. Minsan kasi, anong nangyayari is sinisisi natin sa mismong parts ang kamalian ng hindi pag-check ng ating mga bore. Kung mekaniko po kayo or mayroon na kayong experiences, alam nyo yung pagitan o yung tamang spacing or tamang paglagay ng mga piston and rings. Kung napapansin nyo naman na masikip, number 1 yan, huwag nyo i-bolt on kasi may tendency yan na once na wear and tear yan at piniga nyo na at wala pa sa tono, is automatically overheat. Naglilin kasi makina. Kapag napakainit, sabi ko nga, ulitin ko, metal expand to heat, anong nangyari dyan? Dyan nagsisimula ang overheating natin dahil mali ang procedure na paglalagay natin sa mga bore o pag-check ng mga bore. Kaya, kahit papano, isi-check nyo yung circumference kasi meron din mga oblong. Pwede nyo pa-check yan sa mga machine shop. Meron silang tools na pwedeng paggamit dyan para ma-check yung pinaka-perfect circle niya at ipa-rehone nyo kung sakali. Yun yung ma-advise ko. Kahit papano, kung steel bore ang gagamitin nyo. Wala namang masama gumamit ng steel bore lalo kapag budget friendly or budget wise po ang build natin. Kasi hindi naman lahat is capable of using chrome bore. Pero as much possible, parang sa amin, is ma-advise ko, is way better is chrome bore po ang gamitin nyo. Dahil ang chrome bore is tatagal, at ang chrome bore is napakaganda na rin yung kanyang liner. Parang ang labas yan is auto lubrication na rin. Katulad ng mga electric fan. Pansin nyo, wala silang sealed bearing or mga bearing. Dahil meron sila yung parang copper. Ayun. Yun na yung mismong auto lubrication nila. Parang ganito lang din yan. Yan. Kaya mas maganda nga talaga kapag chrome bore.
Pero wala naman ding masama gumamit ng steel bore basta tama yung procedure na gagawin nyo. Pansinin nyo rin yung mga steel bore na bibilin nyo. Wala kasi akong sample dito, pero ang mapapansin nyo dyan is pagkabitaw nyo ng piston sa mismong sleeve o sa mismong bore is yan, dahan-dahan pababa. Yan ang pinakamagandang pagkakahon ng mga steel bore.